Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Maskot nga si Opong Andam gilusad sa Lapu-Lapu City DRRMO. Pagpaubo sa mga bata o PWD sa trainings, tutukan. Tulo ka mga police station sa lalawigan sa Sugbo at dunay bag-ong hepe. Senator Sonny Angara gitudlong bag-ong Education Secretary. Duha ka mapatayng lawas nga gilabay sa Talisay City ug Balamban na ilhana. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Opong Andam Maskot gilusad sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, subay na sa pagtimaan sa National Disaster Resilience Month. Tutukan sa ipahigayon nga training sa syudad ang mga bata o mga PWDs. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Sa pag-abli kagahapong adlaw sa National Disaster Resilience Month, gilusad sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office si Opong Andam nga mo'y mascot sa disaster resilience. Matod sa Pangulo sa CDRRMO nga si Nigel Banyasya, nga usa sa ilang tutukan nga mahatagan og capability building training kabahin sa disaster resiliency, mao ang mga batang nag-edad og size ngadto sa 10 anyos. Maong namugna si Opong Andam aron maimutabang kanila nga makuha ang atensyon sa mga bata. Among nakita ba murag doon na siya excitement aron mapalawban og light kanang gaan o enjoyable ang pagkat-on sa kabatanunan about aning disaster risk reduction. Gidugang niya nga nagplano ang dakbayan nga dugangan pa si Opong Andam Mascot aron nga ibutang sa mga tunghaan. No? Unya sila na mo training na kini si Opong Andam among nakita nga sa tanan mga nga dunay mga related sa disaster nga mga activities mogawa siya. Kung adto sa eskwelahan, mag-flag ceremony, no, kung dunay mga activities busog gawa si Opong Andam. Samtang lakip usab nga tutukan sa CDRRMO nga mahatagan og capability building training ang tanan mga persons with disabilities sa Lapu-Lapu. Ug karong adlaw gisugdan na kini sa mga remote islands nga mao ang Kaubian, Panganan ug Kauhagan. Nakita ni Banyasya ang panginahanglanon nga angay silang hatagan og training, ilabi na ang kadtong mga dili makakita aron nga makahibalo sila unsaon nila og luwas ang ilang kaugalingon. Sigon pa ni Banyasya nga sila mo isagad nga mahabilin og malimtan sa ilang panimalay sa oras sa katalagman. Naglisod ta mga normal nga mga tao. How much more kani mga PWD? Buta, di makadungog. Unsa man niya pakibaw nga nagsunog na, hindi sa kadungog. Kung nagsunog na, unsa man niya pakibaw, unsa man niya pag-ikyas, pag-evacuate, hindi mo sa kakita. Sa muna atong gihatagan o pagtagad. Ang paglakip sa mga PWDs nga mahatagan og trainings, subay sa gihingusgan sa dakbayan nga inclusivity sa tanan sektor sa Lapu-Lapu City. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Dakbayan sa Mandawi nagbutang og air raid siren sa mga government building sa syudad. Kini mohatag og warning kung adunay mahitabo nga katalagman sa manalang sa linog. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Ang maong tingog magpasabot nga adunay nahitabong linog kini gipatingog sa syudad sa Mandawi kagahapon atol sa kick-off celebration sa National Resilience Month. Ang air-red siren na instalar na sa Mandawi City Hall og parking building. Aduna usab i-instalar sa City Social Welfare and Services Office. Plano nga ibutang kini sa tanang government building sa Mandawi. Ang air-red siren mo tingog mohatag og warning kung adunay mahitabong linog. Pero generally pag gina-expire pa na sa earthquake. So, mas makadungog sa glong nga siren is yung duck, cover, and hold. The once mahuman na ang tingog ng siren, usa pa sila mo tindog, magawa sila gitaguan, then slowly padong dito sa iyang identified nga evacuation area. Gawas sa government buildings, gusto usab sa syudad nga ibutang kini sa 20 city ka barangay sa syudad. So, early warning system, so it's part of our redundancy nga ever mo fail ang ato ang siren nga electronic, so nata air-raid sirens, bakula ko na ilinog ato ni activate. So si Ibanez nagkanayon nga sa kasamtangan ang tingog warning lang alang sa linog. Apan plano nila kining i-modify nga lahi usab ang tingog sa nagkadaiyang kalamidad. Isip kabahin sa National Resilience Month, ang City Disaster Risk Reduction Management Office naghatag og tarpaulins ug information education campaign material sa mga barangay kabahin sa preparedness measures. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pagsiguro sa mayong kalidad sa ilimnong tubig, responsibilidad sa matag local government units. Kini mao'y gipahinumdum sa samang higayon sa kamanduan sa Departamento sa Panglawas ngadto sa matag LGU. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuyong mipagawas ang Department of Health 7 ug mando ngadto sa mga local government units bahin sa luwas nga tubig ilimnon. Samot na karong nakasinati na sa mga lugar ang paglunop tungod sa kusog nga pag-uwan diin ana sa risgo ang supply sa potable water. Ni mando si DOH7 Director Dr. Jaime Bernadas nga responsibilidad sa matag LGU ang pagsiguro nga luwas ang mainom nga tubig, ilabi na ngadto sa mga water refilling stations nga sagad palitan og tubig aron ikonsumo sa balay. Masiguro kini pinagi sa kanunay monitoring silang operasyon ingon man ang pagpatest niini. They should comply to ensure that the supply of potable water is safe for consumption. Labi na yun ang mga water refilling stations kay this is perceived to be safe. Nakumpleto na noon ang water testing laboratory sa ahensya aron maka-accommodate og sampling sa mga ilimnong tubig gikan sa managlaing tinubdan. Kini aron masiguro nga luwas gamiton ang tubig o kalikayan ang bisan unsang waterborne diseases. So the mandate for government is to ensure that these suppliers of potable and water in refilling stations should also be insured. So the only way is to conduct regular monitoring. Gawas sa kanunay nga pagtest sa water supply, giawhag usab sa DOH7 ang publiko nga isiguro kanunay nga luwas ang tubig nga gamiton sa pag-inom ug pagluto. Subay kini sa subsub nga pagbantay sa ahensya sa mga sakit nga motumaw ning panahon sa ting-uwan. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, syudad sa Mandawi mohingusog sa mental health program. Samtang andam usab ang syudad pagtabang kang Bluman sa iyang mental health recovery. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gawa sa City Health Office ug Mandawi City Substance Abuse and Prevention Office, mahimo usab moduol ang mga Mandawihanon nga adunay problema o nakasinati og depression sa ilang barangay health center. Matud ni Attorney Ebenezer Daryl Manzano, ang Assistant Head sa City Health Office, nga gipatuman na ang community-based mental health program sa mga barangay. Kini gipatuman ni aging tuig subay sa Mental Health Ordinance sa Mandawi. Karon i-integrate usab nila ang mental health sa substance abuse treatment. Sa kasamtangan, nakig-coordinate sab ang Mandawi sa Philippine Mental Health Association aron makapahigayon og tagbuan nga check-up sa mental health. Atong ipakita sa mga tao nga sa Mandawi City makadawat jud ta og tabang not only physical health but also mental health. So since kompleto naman jud ni nga ato ang program na naman tay partners nga psychologist ug psychiatrist, murag magsilbi nga si Maksa po ang murag bitaw og triage area sa ato ang mga issues, mental health issues, naman tay mga psychometricians. Samtang andam usab ang syudad nga motabang sa nag-viral nga si Bluman alang sa iyang mental health recovery. Giingong nasuta nga aduna kini problema sa mental health human sa pag-istorya nila kagahapon. Siya miingon nga aduna sila dugang check-up ug examination kang Bluman. Makaingon biya jud ta nga sometimes
kanining ani nga kuan it comes from a long history of mental health issues. So para mo manifest siya nganing ani nga murag willing na lang ka to do something that you're not normally would like to do. So kana siya ang atong i-address. Si Marvin Lastimoso, 39 anyos na ilang nga bluman, nag-viral may aging tuig gumikan sa pag-post ni ini nga human statue sa Dan Kulon sa Dakbayan sa Sugbo. Siya taga-barangay Magikay sa Mandawi City. Niadtong Domingo si Bluman na rescue sa Mandawi City DRRMO ug BFP Mandawi. Human kini misud sa drainage sa sitio Sudlon. Siya giingong nikamang sa 5 ka manholes. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Departamento sa Panglawas dinhi sa Region 7 miauhag sa mga adunay risky sexual behavior sa pagpahimo sa libre o voluntaryo nga HIV test. Kini nunot usab sa nagkasaka nga kaso sa HIV dinhi sa Sugbo nga gikabalak-an usab sa ahensya. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa datos gikan sa Department of Health 7, naguna ang Sugbo nga adunay mga kaso sa HIV/AIDS sa rehiyon diin niabot kini og 269 gikan Enero hangtod Abril ning tuiga. Sa tanang mga lugar sa Sugbo, naguna ang Dakbayan sa Sugbo nga adunay 110 cases sa susamang panahon. Ang nagunang hinungdan sa pagsaka sa HIV cases mao ang panagilawas sa parehong lalaki, multiple sexual partners ug pag-inject og drugas. Gikabalak-an gyapon ni DOH7 Director Dr. Jaime Bernadas ang maong ihap ilabi na nga nagkumbisgo sa mong balatian ang adunay risky sexual behavior. So tungod sa density, naagid makita nimo og ang lifestyle sa Tri-Cities, ihapon nimo makita ang tendencies on unsafe practices. Maungawhag niya sa mga inganang matang nga pahimuslan ang libreng HIV/AIDS test nga gitanyag sa pipila ka mga tambalanan ug ubang pasilidad. Pinagi sa early detection, mahatagan og lugway ang kinabuhi sa taong infected sa HIV kun human immunodeficiency virus pinagi sa treatment nga gitanyag kun antiretroviral treatment. Kay kung mapasagdan man, bukoyan na pang HIV sa lawas o mahimo ng acute immunodeficiency syndrome kun AIDS diin matakboyan siya sa mga daotang balatian hangtod nga makutlo ang kinabuhi. Actually natay PA, mga person living with HIV, mga volunteers po, natabang sa sila nga pag-propagate sa information. Kanya, ang education should center on safe sexual practices. Subsubang kampanya sa DOH7 bahin sa voluntary HIV testing ug libre medical treatment hangtod na sa LGU level. Dungan kini sa subsub nga pagpasabot sa mga balatian ngadto sa publiko pinagi sa ilang information drive. Adunay painumdum si Dr. Bernadas taliwa sa gialarmahang gidaghanon sa HIV cases. Limit your partners to those whom you know, at least you know you are safe with. You know, it's very risky to have a partner whom you don't even know personally on how she or he lives. Gian Navarro, CCTN News. Bag-o na ang hipi sa tulo ka mga police station sa lalawigan sa Sugbo tungod sa pagpaubos sa napo ka buwan nga schooling sa ilang mga station commander alang na sa ilang career sa pagkapulis. Hagit sa Cebu Police Provincial Office Director sa mga bag-ong Chief of Police nga ipadayon ang nasugdan nga maayong programa sa ilang gihulipan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Formal na nga biningkod sa katungdanan ng tulo ka mga police official sa Cebu Police Provincial Office sa bagong nilang mga assignment sa lalawigan sa Sugbo. Ang bagong hepe sa Bugos City Police Station mao na si Police Lieutenant Colonel Alan Rosario gikan sa Mandawi City Police Office, Police Major Mark Don Alfred Lianza gikan sa Abiliana Police Station. Sa Cebu City Police Office mao na ang hepe sa Minglanilla Police Station, samtang si Police Captain Ted Ciares ang pangulo sa kapulisan sa lungsod sa Sibunga nangulo sa turnover ug assumption ceremony sa sulod sa kampo sa Cebu Police Provincial Office o si Police Colonel Percival Surilia ang pangulo sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Our Provincial Director, Police Colonel Percival R. Surilia. Our Provincial Director, Police Colonel Percival R. Surilia lead the ceremony, and during the ceremony, the outgoing chiefs of police of Bugo, Minglanilla at Sibunga formally handed over to their duties and responsibilities to their successors.
namely Police Lieutenant Colonel Alan Rosario for Bugo City Police Station, Police Major Mark Don Alfred Lianza for Minglanilla Police Station, and Police Captain Peb Ciares for Sibunga Police Station. Nga mapaubos sa napulo ka buwan nga mandatory schooling alang silang karir sa pagka-pulis tungod sa maayong performance din silang assignment. Mando ni Sorilla sa mga bagong station commanders sa tulo ka mga police station nga ipadayon ang paghatag sa serbisyo sa ilang komunidad ug ipadayon usabang pagpatuman sa kahusay kalinaw sa ilang jurisdiksyon. Police Colonel Percival Zorilla praised the outgoing Chief of Police for the exemplary dedication and commitment during their tenure. He emphasized the importance of maintaining the highest standards of public safety service and urged the newly appointed Chief of Police to serve the communities of Bugo City, Minglanilla, and Sibunga with unwavering dedication and genuine commitment. Narigo ng hepe sa CPPO siyang mga station commanders nga mapadayon ang ilahang mga programa nga nasugdan din na kung natampo sa pag-ubos sa krimen sa Tibok Probinsya sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV. Musunod, Senador Sonny Angara gitudlo nga bag-ong Education Secretary. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities
diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Balik sa atong mga balita, gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si Senador Sani Angara nga bag-ong Education Secretary hulip ni outgoing Secretary Sara Duterte karong Hulyo 19. Giila sa Malacañang ang paningkamot ni Angara sa education sector sama na lang sa pagpabarato sa tuition fees sa college ingon man sa K-12 curriculum. Gipahibaw ni Marcos Jr. ang pag-appoint ni Angara atol sa cabinet meeting karong adlaw. Kagahapon, kung gihangop usab ni Angara ang maong posisyon og mipasalig nga masulbad ang problema sa education sector ubos sa iyang pagdumala. Suspended Mayor Michael Rama imbitahon ni Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros alang sa inaugural session sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ugmang adlaw. Ang pagdapit kang Rama tungod sa ilang suod nga panaghigala isip pangulo sa ilang partido. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Meoy. Imbitahon na ni Cebu City Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros si Cebu City Suspended Mayor Michael Rama atol sa pagayong inaugural session na sa City Council ugmang adlaw. Kinibisan pa man nga mopegayon og State of the City Address kon SOCA mao sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia kinsa mao'y kasamtangang mayor human na sa 6 ka buwan na suspensyon na ni Rama. Matod ni Hontiveros nga iyang pag-imbitar kang Rama isip suod ni gala na lider sa barog PDP laban na hinuon wala pa matino kung tugutan ba si Rama nga mohimo og speech atol sa inaugural session. Apan giklaro sa acting vice mayor nga siya adunay option kung kinsa iyang imbitahon na hinungdan nga iyang gimbitar ang suspendidong mayor. Ay naman ko'y option of who to invite and personally ako sang invite yun si Mayor Mike Rama. Samtang mipaabot og mensahe si Rama sa CCTN News Team, nagikalipay niya ang imbitasyon ni Hontiveros. But thank you very much for the heartily invitation. It may not also be advisable to be around. Noon wala siya may klaro nga mutambong sa inaugural session. Una nang nagpabalo si Hontiveros nga magpabiling gihapon sa partido ni Rama bisan pa man na dunay ubang kalyado sa konseho nga nibiya na ni ini. Sherisa Meoy, CCTN News. Opisyal sa Vatican gikatakda makikita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ug sa uban nga mga opisyal sa simbahan karong nga simanaha. Kini aron palig-unon ang diplomatic relations tali sa duha ka sektor. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa Department of Foreign Affairs nga makikita si Archbishop Paul Richard Gallagher
ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong simana. Niabot na sa Pilipinas si Gallagher, ang Vatican Secretary for Relations with the States of the Holy See, alang sa opisyal niyang pagbisita dinhi sa nasod sud sa 5 ka adlaw. Matod sa DFA nga kini na ang unang official visit sa Vatican Foreign Minister sa tingong paligunon pa ang relasyon sa Pilipinas ug Vatican. Ana-ana sa 72 ka tuig ang diplomatic relations tali sa mga lugar. Nakikita na si Gallagher ngadto kang Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ug gituki ang pag-alayon sa duha ka mga lugar gikan sa edukasyon, migration governance, pagtuo kon interfaith ug climate change. Dugang pa sa DFA nga usa kini kahigayon aron mapalig-on ang pasalig sa Pilipinas nga makig-alayon sa Holy See alang sa kalinaw, tawhanong katungod, rule of law ug uban pa. Musalmot usab si Archbishop Gallagher sa tinuig nga Pope's Day sa Apostolic Nunciature sa Manila. Panguluan usab niya ang plenary session sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP sa Bukidnon ug muhisgot bahin sa moral governance ug ethical leadership. Gian Navarro, CCTN News. Gahinan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kontyesa ang 100 million pesos nga rehabilitasyon sa Nuestra Señora del Pilar nga Parish Church dito sa lungsod sa Sibunga. Gideklarar nga National Historical Commission of the Philippines nga ang simbahan nga level 2 historical site o gagikinahanglang ayuhon human naguba sa bagyong Odette niadtong 2021. Lakip sa ayuhon ang sud o gawa sa simbahan nga bagtinganan o karaan nga furniture aron ma-preserbar niini ang hitsura. Nasayran nga gisusi ang simbahan sa Kapitolyo o tiesa niadtong Nobyembre sa miagi nga kun natuig 2022. Gibisita ni suspended Cebu City Mayor Michael Rama ang mga billeting area sa mga delegado sa Palarong Pambansa 2024. Moabot na sa 20 ka mga tunghaan sa dakbayan ang istaran sa mga atleta. Mga coaches o guban pa nga gikan sa nakadayang rehiyon sa nasod ang iyang nabisita. Matod ni Rama nga gusto lang niya nga masiguro nga maatiman ang mga panginahanglanon niini. Kini samtang nagsugod na ang pagpangabot sa uban nga mga delegado sa palaro. Giklaro usab ni Rama nga ang iyang paglibot dili papanghilabot tungod kay usa siya ka elected mayor sa syudad. Dala ang ilang mga medalya o plaque mibisita sa buhatan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan kaganina ang tulo ka mga oponganon nga nakahatag og garbo sa dakbayan og sa nasod. Una nga nag-courtesy visit si Cherry Ann Andrin nga kampiyon sa 42K Phuket Marathon dito sa Thailand niadtong Hunyo 24 karong tuiga. Nibisita usab sila si Nicole Anjoy Dinso o Eugene Yulom Ibanez nga naka-gold medal sa Second Lipa Open Batangas Dance Sports Competition. Gikalipay usab ni Mayor Chan ang kabalampuson nga naangkon sa dakbayan pinagi sa tulo ka mga oponganon. Musunod, duha ka mga patayng lawas nga gilabay sa Talisay City o Balamban na ilhana. Kanang guman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Spirit, you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu, Cine Cebu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu, Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, "You Will Be My Witnesses," Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines.
I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, duha ka mga patayng lawas nga gipanglabay sa dakbayan sa Talisay ug Balamban, probinsya sa Sugbo na ilhana. Mga kabanay sa mga lawas mipatim-aw na sa police station ug nooy miila kanila. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Unang nailhan ang napalgang patay sa Purok Bambo, Sitio Campo 5, Dakbayan sa Talisay nitong Domingo sa alas 3 sa hapon, Hunyo 30, 2024. Human nga ang pamilya niini, mipahibaw nga ang mga patayng lawas mao si Alexander Langi alias Dudo, hingkod ang pangidaron nga tagabasak Pardo sa Dakbayan sa Sugbo. Laing nagpaila nga uyuan nga si Saturnino Matibag nga tagabasak San Nicolas aga bibisita sa Banamban Police Station ug mipahibaw nga ang napalgan sa Barangay Prensa sa susamang adlaw mao ang iaga pag-umangkon nga si Franklin Idanyo, 25 anyos, usa ka mananagat ug kanhi drug surrenderer. Mato ni Police Lieutenant Colonel Julius Garcia, ang hepe sa Banamban Police Station, uban ni Matibag ang hinigugma sa biktima ug ilaning gipakitaan sa hulagway o laning nga positibong giila nga mao gyud si Franklin Idanyo tungod sa mga gipangsun-ob niini nga sapot og mga alaha sa wala pa ni mamising niadtong Hunyo 28, 2024 sa gabi. So ganiha buntag na sila dire among gipakita nila ang mga pictures katong during the conduct sa processing sa Soko sa atong municipal health officer sa postmortem naman tayo mga pictures na ilhan nila ma'am na si Franklin tong naa sa picture based sa katong black t-shirt na iyang gisuot with printed marking sa likod sa t-shirt na pubo o katong naka long pants kay mauman to ang ingon sa girlfriend before daw nawala na missing mao to ang suot ni Franklin. Gibutyag matud pa ang uyuan nga nagdungan sa pagkamising silang Franklin o si Alexander niadtong Hunyo 28 sa gabi ug wala na gyud kini mobalik pa. Walay nakita nga bunog ug samad sa lawas sa biktima kini base sa findings sa health officer sa Balamban nga mo'y mihiling sa patayng lawas og namatay matod pa kini sa pagtuok o bakaha nawad anog hangin human gibutangan og packaging tape ang ulo og naong niini. Asin sa atong municipal health officer sa Balamban, wala siya nakitaan kaning stab wounds, gunshot wounds or mga fractured or other indicator na gitorture gid siya, no? So ang assumption sa atong municipal health officer, ang cause of death niya is caused by asphyxia kato wala nakaginhawa tungod kay nakabalot man gid siya sa packing tape ang tibuok naon. Ang Cebu Police Provincial Office silang bahin ni mando sa Banamban Police Station ngay paubos una sa eksaminasyon sa PNP Forensic Unit ang patayng lawas sa biktima o napamuhukom kung iya bagid kang Franklin Idanyo. Mato ni Police Major Windel Abiliana, Information Officer sa Kapulisan sa Dalawigan sa Sugbo, nga kinahanglan nga ma-cross-match ang mga ebidensya aron ba siguro nga maogyod ang ilang giangkon nga kabanay. The victim, we are trying to hold this one for cross-matching with other information nga mo appear. Considering it was found recovered unidentified, but the person
person who appears and identified and alleged that he is the uncle was Saturnino Matibak. Gituan sa CPPO nga wala gihimo sa probinsya sa Sugbo ang krimen o gigulang kini nga gilabay sa Talisa City o sa lungsod sa Balamban. Tungod nimo palawom silang investigasyon ug subayon ang mga kuha sa CCTV camera aron masayran kung asa nahimo ang pagpatay ug mapanubag ang naghimo niini. Arnold Bustamante, CCTV. Unom ka mga panimay ang naugdaw og laing duha ka mga partially damaged sa sunog sa sitio Bagong Bayan 1, Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu kaganinang alas 12:45 sa kadlawon. Gideklarar sa kamubiruhan nga fire out mga alas 2:30 na sa kadlawon o hapit usa ka oras gikan sa pag-ulbo sa kayo. Wara hinuoy na tala nga naangol sa sunog nga nagbilin kini og 2.5 milyones ka pesos nga danyos o gapadayong paggisuta sa kabubiruhan ang hinungdan niini. Ang kagamhanan sa Dakbayan dali usab nga nakahatag og mga kits alang sa mga nasunugan. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.